The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Mga kapuso, ika-6 na anibersaryo po ngayon ng opisyal na pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court noong 2019 sa termino ni dating Pangulong Duterte. Kaugnay niya, nagkilos protesta ang ilang kabataan para ipanawagang bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. May ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Yes, Rafi, hindi madaanan ng mga motorista itong eastbound lane ng Recto Avenue tapat ng University of the East Manila. Busin ito na nagpapatuloy ng kilos protesta ng humigit kumulang 50 kabataan at barikada ng mga polis. Panawagan ng mga nagrally, arestuhin ang lahat ng general na sangkot sa Oplan Tokwang noong Administrasyong Duterte upang papanagutin sa pagkamatay ng marami sa ngalan ng kampanya kontra droga. Sa gitari ng anibersaryo ng pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court, nananawagan ng mga relista sa pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Tinarangan ang mga relista ng mga kasapi ng Manila Police District para pigilan ang tangkang paglapit nila sa Menjola. Sa mga sandaling ito, nananatiling ang sarado itong eastbound lane ng Recto Avenue kung saan ay pinaliliko ang mga sasakyan na galing ng area ng Santa Cruz ito sa bahagi ng Loyola Street. Rafi? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Bago pa man ang susunod na hearing sa Setyembre, kinumpirma ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na kukwestiyonin nila ang jurisdiction ng ICC sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakausap din ni GMA Integrated News reporter Maris Umali ang ilang taga-suporta ng dating Pangulo na nagpunta sa The Hague para iprotesta ang pag-aresto. Mula sa The Netherlands, narito ang kanyang report. Naging emosyonal ang ilang OFWs mula pang France na dumalaw dito sa Scheveningen Prison para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matyaga silang nag-aabang sa labas ng kulungan, di iniinda ang matinding lamig. Alam nilang di naman nila makikita pero ito raw ang simpleng paraan nila para ipakita ang suporta at pagmamahal sa kanya. Sana raw makita ito ng International Criminal Court. Alam namin yun na hindi namin makikita si tatay, pero kailangan namin siyang suportahan kasi mahal na mahal namin si Tatay Digong sa Mindanao. Dumalaw din sila sa ICC at nagpunta sa simbahan para ipagsindi ng kandila at ipanalangin daw si Duterte. Babalik daw sila sa March 23 para dumalo sa Malawakang Rally at may pagdiwang din ang kaarawan ni Duterte sa March 28. Mapakinggan ng ICC yung boses ng mga Pilipino. Kasi di mo alam, ang napakadami talagang Pilipino na for Duterte. Sa ngayon, at tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, na kabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging counsel ni Duterte. I have confirmed kung sino yung lead counsel. And the only one na na-recognize ang hukuman is Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko alam kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming permiso to enter the detention facility. No? But nagkausap kami ni Attorney Hoffman at nag-aantay pa rin kami. Batay sa website ng law firm ni Kaufman, naging prosecutor siya ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at International Criminal Court sa The Hague. Sabi ni Roque, pinaplano nilang questionin ang jurisdiksyon ng ICC bago pa nakatakdang susunod na hearing sa September 23. Naghahanda na kami ni VP Sara isang taon nang nakakalipas, okay? And everything that we expected to happen, in fact, happened. So meron kaming contingency for everything that has happened. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing para malaman kung may sapat na ebidensya na nagpapakitang may substantial grounds na nagawa ng suspect ang mga akusasyon. Batay sa arrest warrant ng ICC kay Duterte, may reasonable grounds para paniwala ang responsable si Duterte bilang indirect co-perpetrator para sa crimes against humanity. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 6,000 ang napatay noong gyera kontra droga ni Duterte. Ayon sa Commission on Human Rights, umabot yan sa 27,000. Mahigit 8,000 naman sa tala ng United Nations High Commissioner for Human Rights. Sa reklamong pinahaharap kay Duterte sa ICC pre-trial chamber, ang isinama lang ay yung di bababa sa 24 na napatay mula 2016 hanggang 2019 noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. At di bababa sa 19 na napatay noong 2011 hanggang 2016 sa pamamagitan ng Davao Death Squad.
Ayon sa isa sa 5 Pilipinong ICC-accredited lawyer na si Attorney Joel Ruiz Butuyan, hindi layunin sa ICC trial na patunayan ang lahat ng pagpatay. Kailangan lang aniyang maipakita ng prosekusyon kung naging systematic at ginawang polisiya ang pagpatay bilang solusyon sa iligal na droga at kung magkakaugnay ang mga patayan. Widespread and systematic sa papakita yon. Mag-represent taho sila ng mga sample incidents that will prove na talagang ginawang pulisiya yung pagpatay bilang solusyon sa illegal drugs. Yung prosecutor po ibibigay kay former President Duterte yung ebidensyang gagamitin laban sa kanya sa trial. Malaking pribilehyo sa kanya kasi sa atin dito sa Pilipinas walang ganon. Napaka-fair ho yung mangyayaring trial. Sabi ni Roque, hindi siya alis ng the Netherlands nang hindi kasama si dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, si Vice President Sara Duterte pa lang daw ang nabigyan ng permiso na makadalo sa dating Pangulo. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balikan natin ang ilang tagpo sa unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court nitong Biyernes. I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Nilinaw ng ICC pre-trial chamber na hindi pa yon ang simula ng paglilitis laban sa dating Pangulo para sa crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon at sa Davao Death Squad. Ipaniliwanag doon ang saklaw ng kaso, pati ang mga karapatan ng dating Pangulo sa ilalim ng Rome Statute. Sa naturang hearing, kinwestiyon ng tumatayong abogado at dating Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Medialdea ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sagot naman ni Presiding Judge Yulia Mutok, pwede ang talakayin bago ang confirmation of charges hearing sa September 23. Doon din malalaman kung may sapat bang ebidensya laban sa dating Pangulo. Inungkat din ni Medialdea ang mahinaan niyang kalusugan ng dating Pangulo. May sagot din dyan ang ICC judge. My client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues? The court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. Sa September 23 nga itinakda ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague sa the Netherlands. At kaugnay niyan, kausapin natin ang isa sa ICC accredited lawyer at chairperson ng Center for International Law, Attorney Joel Butuyan. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng ating kababayan na nanonood ngayong umaga. Apo, halos 6 na buwan pa bago yung September 23 confirmation of charges hearing. Bakit po ganito kahaba yung pagitan? Rafi, kasi itong period na to, itong virtually 6 months na period na to, ang mangyayari, bibigyan ng chance yung depensa, yung kampo ni former President Duterte, na una, maghain ng mga challenges, no? Pwede nilang i-challenge ang validity ng warrant. Pangalawa, yung validity ng implementation of the warrant of arrest. Pangatlo, pwede nilang i-challenge yung jurisdiction ng ICC dahil sasabihin nila na hindi na tayo miyembro kaya dapat wala nang pakialam ang ICC sa atin, no? And then pang-apat, nandiyan pa rin yung option ni former President Duterte na maghain ng application for interim release. Yun yung una. Yung pangalawa, yung tinatawag na disclosure, ito yung ilalabas ng prosecution at ibibigay sa defense yung kanyang ebidensya na gagamitin sa confirmation of charges saka sa trial, no? Para mabigyan sila ng chance na mag-prepare ng kanilang counter defense and evidence. At para lang po malinaw, within this period talagang walang mangyayaring aksyon ng korte, mananatili sa detention si dating Pangulong Duterte dyan po sa The Hague.
Tama yun, Rafi. Unless na may grant yung interim release na application nila, kung i-file nila, pero napakahirap na kunin yun dahil you have to show that there is extreme and urgent necessity. Ano po yung mga extreme and urgent necessity na po pwedeng i-consider ng korte? Hindi pa na-define yung ano na yan, no? Kasi wala pa akong nakikitang nag-grant, no? Na nag-apply ng ganyan. Meron lang isa, pero yun, voluntarily nag-surrender, saka hindi yun crime against humanity yung kanyang kaso, no? Pero sa ganitong sitwasyon ni former President Duterte, mukhang mahirap niya makuha yan dahil kung ang panghahawakan niya yung kanyang kalusugan, meron naman hong independent medical verification na gagawin ng ICC. And nung Friday, sinabi nga ng presiding judge na mentally and physically fit siya. No? Kung yung kanyang pagkamatanda naman, dahil 79 years old siya, magiging 80 na, halos lahat ng mga nakakulong dyan sa ICC ngayon ay halos kaedad niya. So yung pag-question nga daw po ng legal team ng dating Pangulo tungkol sa jurisdiction ng ICC bago yung confirmation of charges hearing sa September 23, may pupuntahan ho kaya ito? Alam mo, Rafi, na-decide na yan, no? Nung yung government of the Republic of the Philippines ngayon nag-raise ng issue na yan, no? Umabot na hanggang sa appeals chamber and pinabulaanan niya ng ICC na meron pa rin na may sustansya yan. And sinabi nila na meron talagang jurisdiction pa rin ng ICC dahil ang kailangang iniimbestigahan ay yung mga krimen na nangyari nung miyembro pa tayo ng ICC. Mapunta naman po tayo sa binubong legal team ng dating Pangulo. Paano po ba sinasala yung mga abogado magtatanggol sa isang akusado sa ICC at kailan po pinapayagan kahit hindi accredited tulad ni dating Executive Secretary Medialdea? Yung pagharap ni former Executive Secretary Medialdea ay isang exceptional circumstance. Dahil humarap si si former President Duterte sa ICC in a very short period of time, kailangan nila mag-designate ng magiging abogado niya, tagapagsalita niya. Dahil you cannot expect Mr. Duterte to appoint post-haste isang ICC list counsel kaagad, no? Kaya yung accreditation ni former Executive Secretary Medialdea ay para dun sa may Friday initial hearing pa lang. Pero kung magta-trial na, magko-confirmation of charges, kailangan list counsel ang pupunta, no? At magsasalita, no? Although, when you form a team to represent a defendant like Mr. Duterte, yung head ng team mo will have to be a list counsel. Siya yung magsasalita, siya yung pipirma ng mga pleadings. Pero sa baba naman, pwede naman siyang mag-hire na hindi list counsel sa ICC. Sila yung mga tutulong sa supporting roles. No? Okay, so posibleng may mga Pilipino or maraming Pilipino sa suporta dito sa lead counsel. Nabanggit niyo po na mahirap pagbigyan na kung sakaling humiling yung kampo ng dating Pangulo ng interim release. May mga legal course pa po ba ang kampo ng dating Pangulo at meron po bang epekto yung kaso naman ng inihain dito po sa Korte Suprema? Mahihirapan silang kumuha ng interim release, lalo na flight risk si former president, no? Tignan mo naman dyan sa Hague, ang daming nag-rally na mga taga-suporta niya. Dito sa Pilipinas, ang dami ring mga pagkikilos na nangyayari. So talagang malabo talagang mabigyan siya ng interim release, no? Doon sa may issue ng ano ulit yung second yung sa may Korte Suprema po, kung may epekto yung inihain ng kampo ng dating Pangulo sa Korte Suprema? Wala nang pararatingan nun, Rafi, dahil walang jurisdiction ang Supreme Court natin para manduhan yung International Court. And then wala na rin silang jurisdiction sa habeas corpus dahil wala dito sa jurisdiction ng Supreme Court si Pangulong Duterte. Dahil wala na siya sa Pilipinas. Sa inyong expert opinion, nabanggit nyo, mas makakasama ba yung mga rally na kabi-kabila in support of the former president? Makakasama yun sa issue ng interim release, no? Kung hihingi sila ng interim release, talagang i-consider yun ng korte na talagang flight risk
And po pwedeng hindi bumalik si Pangulong Duterte dahil required siya na mag-attend ng mga hearing, no? And then nandun din yung possibility na ma-intimidate and ma-antagonize yung mga witnesses and matamper yung mga ebidensya laban sa kanya. Finally, ano po masasabi nyo dun sa posibilidad at panawagang bumalik ang Pilipinas bilang member state ng ICC? Sinusuportahan ko yun, Rafi, no? Dahil alam mo, yung ganitong klaseng mga krimen, crime against humanity, po pwedeng maulit-ulit sa ating bansa, no? Kaya para din sa proteksyon ng mga nasa gobyerno natin, dahil kung kalaban yung kanilang kasunod na administrasyon at sila ay babawi, potentially they can be victims of crimes against humanity as well. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Si Atty. Joel Butuyan, Chairperson ng Center for International Law. Uy naman, naku, may rollback po sa ilang produktong petrolyo ngayong pong linggo. Ayon sa Clean Fuel at Sea Oil, may 20 centavos na bawas singil sa kada litro ng diesel. Epektibo po yan bukas. Walang paggalaw para sa gasolina. Ang Sea Oil naman, may bawas singil din na 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa mga nakapagpapababa sa presyo ng produktong petrolyo, ang posibleng oversupply at inaasahang pagtamlay ng demand sa ibang bansa. Binaha ang ilang lugar sa barangay poblasyon sa Malita, Davao Occidental nitong weekend. Dahil sa malakas na ulan, umapaw ang sapat mga kanal sa lugar. Pinasok na nga ng tubig ang ilang bahay. Sa bayan ng Don Marcelino, pansamantalang isinara ang isang bahagi ng kalsada sa barangay North Lamidan dahil sa landslide. Pumambalang doon ang mga bato at gumuhong lupa mula sa bundok. Nagsasagawa na ng clearing operation sa lugar. Ang ulan sa Davao Occidental ay epekto ng easterlies ayon sa Pag-asa. Ngayong Lunes, magpapatuloy ang easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Nagbabalik naman ang hanging amihan sa Northern Luzon at Aurora. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayon pong araw. Diyan yan sa Coron at Puerto Princesa sa Palawan, sa Catbalogan, Samar, at sa Giwan, Eastern Samar. 38 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Pasay at Quezon City. Paalala po mga kapuso, under extreme caution level ang ganyang alinsangan. May bantayan ng heat cramps o heat exhaustion kaya panatilihing presko ang pananamit at dalasan ang inom ng tubig. Ayon sa Pag-asa, hindi na inaasahang magtatagal ang amihan. Anumang araw ay posibleng ideklara na ang panahon ng tag-init. Ilang heavy equipment at truck ang nadamay sa sunog sa barangay New Lower Bikutan sa Taguig. Balitang hatid ni EJ Gomez. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente ng New Lower Bikutan sa Taguig City kaninang mag-aalas 2 ng madaling araw. Sumiklab ang sunog sa isang junk shop sa MRT Avenue, Purok 1. Idiniklara ng BFP ang unang alarma sa sunog at agad itong itinaas sa ikatlong alarma dakong 2:41 AM. Ibig sabihin, hindi bababa sa 12 fire trucks ang kinailangang rumisponde. Damay sa sunog ang 2 10-wheeler na truck. Gayon din ang ilan pang heavy equipment. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga tambak na karton at plastic sa loob ng junk shop ayon sa barangay. Lahat po na mga galing sa junk shop na inano ng mga tao, dyan po nila inimbak. Malaki po itong junk shop na to eh. Matagal na ito, 2013 pa ito na ano. Ngayon lang po nangyari. Agad naman daw nakalikas sa mga residenteng nakatira sa paligid ng pasilidad. Bali, nagsigawan yung mga kapitbahay, kaya nagsilabasan na rin kami. Usok tsaka yung liwanag ng apoy. Pader lang yung pagitan. Trauma, ma'am. Trauma. Lahat ng gamit, pag nasunog, wala na. Ilang bombero ang kinailangang gumamit ng self-contained breathing apparatus sa pag-apula ng apoy dahil sa kapal ng usok. Ayon sa inisyal na tansya ng mismong may-ari ng junk shop, hindi bababa sa 40 million pesos ang halaga ng pinsala. Kabilang na ang nadamay na ilang truck at heavy equipment. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.